Praise the Lord. At sapagkat na ito, minmahal, tinidida ko na sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal gawain sa araw na ito. Pagkinig sa buhay na salita ng ating buhay na ito po'y pagdalhin ng ating beloved ordained preacher, Brother Richard Abad. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, good beloved co-preacher, Brother Alex. So yung brother say, praise the Lord. Pinamahal tayo po lahat ay manalangin sa pagdikilang Diyos. Samahan niyo po ako. Pagpapala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahal namin Panginoong Isus. Kami po lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat sa pagsama mo po sa amin, O Diyos, sa aming pananambahan, sa pagkilos sa aming kalagitnaan. Mahal namin Panginoon sa pangunang panalangin ng mahal Evangelista Estrada Almeida, patawarin mo po kaming lahat, mahal namin Panginoon Isus. At ikaw po mahal na Panginoong Isus ang maglangis sa iyong banal salita, magbukas ng aming pangunawa. At ikaw mabibigay ng karunungan sa iyong bangaral. Wala pa kang magagawa kung wala ka, mahal na Panginoon. Samahan mo po kaming lahat, pagpalain mo kaming lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng mahal na Panginoon sa aming sinasulat, di mo ang mahal lang anumang gawa ng kaaway, lumay sa aming kalagitnaan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord po yung ating nakilang Diyos sa amin na mahal. At ang pinakamataas po na papuri, the highest praise, worship, honor, glory, belongs to itong loving God, to our dearest Lord, Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po, minamahal. Yung pong buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ay, napakasarap po purihin ang mahal na Panginoon. Amen. Minsan nakaramdam po tayo ng pagod, pero kapag tayo nagkakaisa, kahit pagod na po tayo, napakasarap pa rin magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapaabot po natin ang dobling paggalang po sa ating dearly beloved normal pastor, Wildy Estrada Almeida, the entire prophet of loving God. Siya pong ginamit nating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. Tayo po yung nagpupuri sa mahal na Panginoon dahil binigyan po tayo ng totoong propeta ng ating mahal na Panginoon sa ating panahon ngayon, minamahal. At kayo di po pag-alaala sa mga banal turo, aral na iniwan po sa ating dearly beloved Normal Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Double honor po sa ating beloved Mama Dear. Praise the Lord. At minamahal sa kanila po, minamahal ng mga anak. Pinaparating din po natin ang dobling paggalang sa lahat po ng mga beloved Almeida children, sa kanila po mga pamilya, beloved children-in-law, ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, mga grandchildren po ng ating beloved parents of the Lord, minamahal nating pinapabot ang ating dobling paggalang. Puri ating mahal na Panginoon, minamahal, at sa lahat po nating mga beloved co-preachers, sa ating mga beloved co-workers, sa lahat po mga beloved choir members, sa lahat po nating mga beloved musicians, sa inyo pong lahat, minamahal kong makabatid, at sa mga nanonood po sa live streaming throughout the world, binabati po namin kayong lahat. Sa pangalan ng mahal na Panginoon, magandang hapon po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat po manak ng Diyos magsabing, praise the Lord. Puri po ating mahal na Panginoon, minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pag-aaral sa ating dakilang Diyos. At minamahal natin pong talakayin po yung tinatawag na wise builder. A wise builder. Yung pong matalinong mga minamahal na nagtatayo ng gusali o kaya tahanan, mga minamahal. Alam niyo po, upang ang iyong tahanan o gusali ay maging matibay, mga minamahal, kailangan po meron siyang matibay na pundasyon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Gaya po ang ating building ngayon, mga minamahal. Malalim po yung mga haligi nito, minamahal. Lalo na itong final na mga touches na mga kinoconstruct po natin, minamahal. Sa pag-guide po natin beloved Engineer Stephen Campos, malalalim po yung mga pundasyon niya, no? At ito po ay tinamper ng maayos. Mabuti na lang, napakapalad po natin sapagkat bagamat medyo slope po ating area, parang bundok, mga minamahal, pero dito tayo nilagay ng mahalapin, hindi po na sa soily na mountain soil, kundi dito po tayo nilagay sa limestone ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, matibay. Matibay po itong klase ng lupa na ito. Everybody say, praise the Lord. Kaya makikita nyo, hindi po gaano nagpuputik, hindi naglalapok ba. So, mabait ang Diyos natin. Amen po ba? Maging sa ating kinalalagyan po ngayon, mga minamahal, talagang binigyan tayo ng mahal na Panginoon ng lugar na maayos. So, kailangan po natin ng matibay na pundasyon.
At sa spiritual, mga minamahal, kung sa building, malalim, matibay, may mga kabelya, may mga, yung lalim niya, yung depth, mga minamahal, yung concrete na ilalagay, hindi po pwedeng maliit. Siyempre, malaki, mga minamahal, dahil ito po yung pinakapundasyon. Yan po ay sa literal ng mga building. Subalit, sa ating pananampalataya, kailangan meron tayong matibay na pundasyon. At wala po tayong ibang pinakamatibay na pundasyon kundi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo po ba, mga minamahal, na bawat isa sa atin, mga minamahal, tayo po yung kanya-kanyang, kumbaga, ikaw ang engineer ng iyong pananampalataya sa pagtayo nito, mga minamahal. Ikaw po ang builder, ikaw ang tagapagtayo. Pananampalataya mo, mga minamahal, ikaw ang magtatayo nito. Ibig sabihin, tinuturuan tayo ng salita ng mahal na Panginoon, tinuturuan tayo ng mga mangaral. Ngayon, kung tayo susunod, magiging matibay ang pundasyon ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kung paano ka sumusunod, ganun mo tinatayo, mga minamahal. No? Pag sumusunod ka, siyempre, minamahal, kung paano tinuturo, ganun mo tinatayo yung pananampalataya mo, ito'y magiging matibay. Pero siyempre, kung hindi ka susunod, mga minamahal, magiging mahina ang iyong pananampalataya. Amen? So you and I are the builders of our own faith in God. Ikaw at ako ang tagapagtayo ng kanya-kanya nating mga pananampalataya. Yung itinuturo sa atin, na patunayan nating tatama, yung ipinapangaral ng ating mahal evangelista, na patunayan natin totoo, ang ating mahal na pastor, mga minamahal, totoong man of God, totoong propeta ng Diyos, ibig sabihin, nasa ating pagsunod ang ikatitibay ng ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat po magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Makita po natin yung mga sumusunod, yung mga nagtatapat, pinagpapala, pinapatatag ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Makikita rin natin po yung hindi sumusunod, mga minamahal. Makikita natin paano sila yung sitwasyon na kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya po, ibig sabihin, marapat nating sundin, tatayo tayo sa pananampalataya, sa ating mahal na Panginoon, ang pundasyon natin ng kanyang mga salita, at pinamalong ating pagsunod, ganun natin itinatayo. Nagdidepende po sa ating pagsunod. Ang sabi ng Matthew chapter 5, verse 18, from the book of St. Matthew chapter 5, verse 18, mga minamahal, praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 5, verse 18. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Amen. Mateo, Kabanatang 5, ang talatay 18. Sa pagkakatotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ay isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong minamahal. Lahat nagsabi ng praise the Lord. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one little shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Wala daw po kahit tuldok o kudlit o kama o mga salita na sinalita o sinulat sa Biblia, mga minamahal na sinalita ng mahal na Panginoon, wala daw pong lilipas. Lalo na sa kanyang mga kautusan, walang lilipas. Lahat ay matutupad. Maaari po ba natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon? Malakas na palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Lahat daw po ay matutupad. Amen. So napakainam na tayo po'y tatayo sa mga salita ng Diyos, tatayo ang ating pananampalataya ay tatayo sa kanyang mga salita, yung itinuro sa atin, nakita natin na nakakabuti sa atin, dahil ito'y katotohanan, yung ipinangaral sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, yung ipinangaral sa atin ng ating mga mangaral, nakita natin na nakakabuti, kaya ito'y ating sinusunod, at sa ating pagsunod, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, tayo po'y matatatag at lahat ng nakasulat sa Biblia
ay matutupad. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Alam niyo po mga minamahal, nowadays, makikita po natin, mapapansin niyo po mga minamahal, na yes, nakakatulong po ang technology, pero mapapansin mo mga minamahal na parang kinokontrol niya ang tao. Ang teknolohiya. Kung hindi ka wise, hindi ka na-rooted, hindi ka na nagkaugat o natanim ng maigi sa salita ng mahal na Panginoon, maaari kang madaya. Everybody say, praise the Lord. Amen? No, kahit na lang po yung paggamit ng mga gadgets, mga minamahal. Minsan, naglilingkod na sa mahal na Panginoon, araw ng gawain, nasa gawain, pero magugulat ka, nasa isang tabi, mga minamahal, ang hawak-hawak cellphone, naglalaro ng Mobile Legend. Anong tawag dyan, mga minamahal? Nakapakinig po yan ang salita ng Diyos. Alam niya ang ebanghelyo, pero nagpapadaya sa dyablo. Napakahalaga ng salita ng mahal na Panginoon. Dito tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito nagbago ang ating mga buhay. Dito tayo maliligtas sa mga salita ng Diyos. Ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tama po ba yun, mga minamahal? Oras ng gawain, hindi ka makikinig? Tama ba yun, oras ng gawain, mga minamahal, busy ka sa iyong cellphone? Hindi mo ba alam na maaring gamitin yan ng dyablo para maligaw ka? Marami nang naligaw dyan. Marami nang nanlamig. Marami nang tahanan nang nasira dahil sa maling pagkagamit ng cellphone. Amen? Tama po ako, di ba? So makita nyo yung pag-control. Inaaliw po tayo. Maraming mga features ang cellphone. Marami na po. Maaaliw ka talaga. Pwedeng maubos ang oras mo. Pwedeng hindi ka na makapag-pray. Pwedeng hindi ka na makapagpuri. Pati yung paggawain, pati salita ng Diyos, dadayain ka. Kung hindi mo alam kung alin ang mas mahalaga, maari kang madaya. Pero kung alam mo na ang pinakamahalaga ay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamahalaga ay ang paglilingkod sa Diyos, hindi ka magpapadaya, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen? Amen. Totoo lang, minamahal. Sa totoo lang, to be honest, mga minamahal, napaka-useful ng cellphone. Pero kung minsan, ang cellphone nakakaulang. Hadlang minsan, magpupuri ka, magtingog-tingog. Amen? Gawain, magtingog-tingog. Kung saan makita mo sa Facebook. So kung ikaw, hindi mo alam na ang pinakamahalaga ang salita ng Diyos, hala, sige. Pidlit. Amen? So saan mo itatayo ang iyong pananampalataya? Saan mo itatayo ang iyong pananampalataya? Imbes oras na gawain, dapat sagrado na ito. Dapat para sa Diyos na ito. Dapat uuwi ka na busog ka ng pagpapalang espiritual. Dapat uuwi ka, mga minamahal, damang-dama mo ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi yung tulala ka dahil istorbo yung cellphone mo. Di ba? Ang ibig ko po sabihin, hindi ba kayo nakakapansin na parang nagmamaniobra? Parang gustong lalo na to mga minamahal, itong science mga minamahal, which is, yung biochip o microchip, ilalagay na sa ulo, ilalagay na sa utak. Yung computer, ilalagay na sa utak. Para daw mag-combine ang tao at saka computer. Magko-combine ang tao at ang computer. Pero kung iisipin mo, kailangan ba mangyari ito na kung walang talino na binigay ang Diyos sa tao, wala ring computer? Tama ako, di ba? Everybody say, praise the Lord. Nagkaroon ng computer dahil ang tao matalino. Naging matalino ang tao dahil matalino ang Diyos na gumawa sa tao, mga minamahal.
Mapalakpakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Tingnan mo yung pagkakaligaw. Imbis ang kailangan ng tao para maging maayos ang buhay niya, para maging payapa, para maging matuwid, para may langit na naghihintay sa kanya, para may Diyos na nag-iingat sa kanya, ang kailangan niyang kasama ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ano yung ideya na pumasok sa utak ng tao? Dahil nga po kulang sa salita ng mahal na Panginoon, magkukombine ang tao at saka ang computer para daw mas maging maganda. Okay. Hindi mo na yan maalis dahil sa utak mo na ilalagay yung yung computer, yung microchip. May baterya yon. Lahat ng gusto mo dahil connected ka sa GPS, nakakonected ka sa internet, lahat ng gusto mo isipin, ibibigay sa iyo ng computer, yung internet. Okay. Dahil, bakit? Mababasa niya na yung isip mo. Amen? Yung word na mababasa niya na yung isip mo, hindi kaya darating ang panahon na makokontrol niya na rin ang isip mo? Tingnan niyo po yung drugs, yung shabu. Bakit gusto ng tao? Dahil pag nag-take ang tao ng shabu, merong part ng utak niya na ginaganahan o na-excite. Kaya paulit-ulit siya nagtitake ng drugs, nadadaya, not knowing na sinisira niya na yung kanyang katawan. Sa isip niya lang, excited siya, sa isip niya lang maganda yung ginagawa niya, pero yung katawan niya nasisira na. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Amen? Ganon din yung mga bisyo. Ganon din yung panunood ng mga malaswang panoorin, dinadaya ka ng dyablo. Dinadaya ka. Amen? Kaya minamahal, kung pagdating ng araw, mga minamahal, ang sabi ng isang nag-comment, mga minamahal, ang tao daw ay merong mataas na kakayanan. Ang nakakatakot, kung mailagay na itong mga computer sa tao at kontrolin ang tao, gagawa siya ng mga bagay na matataas na mga bagay. Kung baga kontrolado na siya ng computer, delikado. Amen? Makokontrol na ang tao. So ito na maari yung sinasabi ng Biblia na wala ng pag-asa, wala ng langit para sa iyo dahil iisip mo mong para ka ng Diyos. Lahat ng bagay kaya mong gawin, yung pala kinokontrol ka na ng computer, which is posible pong mangyari. Pero kung control ang ating pag-uusapan, yung paggabay, paggiya, pagkontrol, pagtuturo, walang ibang may karapatan nito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Bakit? Bakit? Dahil ang layunin ng Diyos ay ikabubuti natin. Samantalang ang layunin ng diablo, which is ginagamit niya pong technology para ikakasama ng tao. Amen? Amen? Bakit po pinapaalalahanan yung ating mga kabataan pag masyado nang na-addict sa ganyan? Dahil ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ikaw yung i-manipulate o ikaw yung i-command. Ayaw ng Diyos. Gusto niyang maunawaan mo na walang ibang papatnubay sa atin, mainam na pumatnubay, mainam na magkontrol, maggabay ng buhay natin. Wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang, mga minamahal. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kung ating sundin ang nakasulat sa Biblia, ang sabi ng banal na kasulatan, minamahal, itutulad tayo ng ating mahal na Panginoon sa tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Lahat magsabi ng praise the Lord. Magtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ang sumusunod sa salita ng mahal na Panginoon ay katulad sa taong matalino, sabi ng Diyos, I will liken him unto a wise man who built his house upon a rock. Itutulad ko siya sa taong matalino. Gagawin kang matalino ng Diyos. Mapalakpakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So yung mga na-addict sa gadget, yung mga na-addict sa mga computer, sa technology, na-addict na wala ng panahon sa Diyos, hindi po sila matalino. Yung matalino, mga minamahal, nagtitiwala sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, Matthew chapter 7, verse 24, mga minamahal.
From the book of Matthew, chapter 7, verse 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. Amen. Mateo Kapitulo 7 at talata ay 24. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinatayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino ang matalino? Ang mga nakikinig sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kayo po, tayo po na narito ngayon. Tayo ay matalino sa mata ng ating mahal na Panginoon. Mapalakpakan ba natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Amen! Kapag nandito ka, itinatabi mo lahat, ayaw mong naiistorbo, hindi ka nakikipagkwentuhan, tinatabi mo yung mga gadget mo, taos-puso kang nakikinig sa salita ng ating mahal na Panginoon dahil gusto mo masunod ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, matalino ka sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po ako may sabi niyan, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Tulad ka sa isang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Napakahirap po magtayo ng bahay sa bato. Naalala ko mga outstation po natin na bato yung pundasyon. Ang tagal nakapaglagay ng mga poste. Ang tagal nakapagbutas dahil matigas. Amen? Doon nga po sa Danau, pagpunta ng bako, yung bako ang nabungi. Nabungi ang bako tungkol sa kagahi. Pero, matibay, matigas, mahirap butasin, pero pag yan ang pundasyon mo, matibay ang iyong pundasyon, mga minamahal. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala ka sa palakpak po. Hindi ko sinasabi, everybody say, praise the Lord. Hindi ko sinasabi na masama ang cellphone. Hindi ko sinasabi na masama ang computer. Wala akong sinasabing ganon. Pero dapat una palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon sa puso't isipan natin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Oh, tingnan mo, may mga kapatiran nga, merong montik ng ma-scam, merong na-scam. Ano, saan na-scam? Sa cellphone. Oh, montik ng ma-scam. Meron talagang na-scam dahil sa cellphone. Amen? Tama? Everybody say, praise the Lord. Sa online, may mga na-scam dahil din sa cellphone. Tama, no? Tama, mali. Everybody say, praise the Lord. Kung tama ako, magsabi kayo ng amen. Oh, tama. Pero dito, meron bang na-scam? May na-scam ba sa salita ng mahal na Panginoon? Wala. Lahat tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. You see? Wala ka sa palakpak mo para sa ating dakilang Diyos. Kaya, sa paningin ng Diyos, at totoo naman talaga, yun ang mangyayari sa iyo, pag pinapakinggan mong salita ng mahal na Panginoon, gagawin ka ng mahal na Panginoon matalino at nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Matibay ang bahay mo. Amen? Bagyo dumating, baha dumating, ang bahay mo nananatiling nakatayo dahil nakatayo yan, ang pundasyon yan ay bato. Ang pananampalataya mo ay mananatiling nakatayo dahil ang pundasyon mo ay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ano po ang salita ng Diyos sa buhay natin? Bakit mahalaga po ito? Psalm chapter 115 verse 119 rather. Verse 105, mga minamahal. Salmo 119, 105. From the book of Psalms, chapter 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Amen. Mga awit, Kabanata 119, ang talatay 105. Ang salita may ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang iyong mga salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag. Liwanag sa aking daraanan. Ano po ang salita ng Diyos, mga minamahal? Ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking dadaanan. Ibig sabihin, mga minamahal,
Pag wala ka nito, wala ang salita ng Diyos sa buhay mo, wala kang ilawan. Walang liwanag ang iyong daraanan. Napakahirap maglakad pag madilim. Kahit sa loob lang ng bahay, mahirap kumilos pag madilim. Pwede kang mauntog, pwede kang matumba, pwede kang madapa dahil wala kang nakikita. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Tama, di ba? Mahirap. Pero pag nasa iyo ang salita ng mahal na Panginoon, ginawa mong guide, ginawa mong gabay, ginawa mong patnubay ang salita ng mahal na Panginoon, mahal mo ang salita ng Diyos, inuuna mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, meron kang ilawan sa iyong mga paa at maliwanag ang iyong daraanan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Kaya pag ang iyong mga action, ang iyong mga desisyon, ang iyong mga final na mga ginagawa, mga hakbang mo ay salungat o sukwahi sa pulong sa Diyos, salungat sa salita ng mahal na Panginoon, asahan mo, madilim ang iyong dinaraanan. Amen po ba? Madilim. So tayo sumusunod. Nakikita natin na bumilang na tayo ng taon, bumilang na tayo ng mahabang panahon sa Diyos ang kapurihan sa pangunang panalangin ng mahal na pastor. Tumagal tayo sa paglilingkod na unawaan natin, wala nang ibang pinakamaganda kundi ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit mga minamahal? Dahil maliwanag yung dinadaanan natin. Amen po ba? O, tingnan mo. Pag ikaw'y magulang, naglilingkod ka sa Diyos tapat, anong sabi ng ating isang kapatid nagpatotoo? Kahit na po marami siyang ginagawang mali, no? Yung kanyang taxi na dinadrivean dati, ginagamit pa nila paggawa ng mali. Pero mga minamahal, yung mama, yung papa niya, mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anong dalangin ng magulang? Anong dalangin ng mga parents? Mahal na Panginoon, ingatan mo ang aming mga anak. Palapakan po natin ang ating, yun ang dalangin ng magulang. Mahal na Panginoon, alam ko na nagkakamali sila sa iyo. Alam ko nagkukulang sila sa iyo. Pero ikaw ang makapag-iingat sa kanila. Anong nangyari, mga minamahal? Siguro may mga atraso. Binaril po yung kapatid natin. Binaril. Lumagpas doon sa salamin, sa windshield, sa likod ng taxi. Lumagpas yung bala. Yung kanyang headset. Yung headset ba tawag yan? Yung sa upuan? Headrest. Headset naman. Yung headrest, butas. Butas yung salamin, butas yung headrest, pero yung bala, hindi siya tinamaan. Doon lang tumama sa speedometer ng kanyang dashboard. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niya po yun, naalala niya. At ngayon, mga minamahal, naglilingkod na rin ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Ano ang nakita niya sa kanyang mga magulang? Yung tapat na paglilingkod sa Diyos. Bakit nagtapat ang mga magulang niya na naglilingkod sa Diyos? Dahil yung salita ng mahal na Panginoon, ilawan nila sa kanilang daraan. You see, pati hanggang sa iyong mga anak, hanggang sa mga apo, silang lahat maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, di po ba? Napakaganda. Everybody say, praise the Lord. Napakaganda ng epekto ng sumusunod sa salita ng Diyos. Hanggang pati mga apo mo, dati ikaw yung children's choir dito, ngayon may anak ka na rin, kumakanta na rin. Amen? Nagpupuri na rin sa mahal na Panginoon. So yung mga bata, marunong na maglehans, maliliit pa, marunong na maglehans. Bakit mga minamahal? Dahil nakikita nila sa mga magulang. Tayo naman ng mga magulang nagpapatuloy. Bakit? Dahil nakikita natin ang liwanag sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, sa ating mga buhay, ginawa nating salamin ang salita ng Diyos. What do I mean na salamin o mirror? Kung tayo may mga problema, kung anong sitwasyon natin, yung salita ng mahal na Panginoon ang ginagawa nating salamin. Amen? Yan ang matured Christian. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa mga desisyon mo, sa mga ginagawa mo, sa mga action mo, nagiging salamin mo ang salita ng Diyos. Tama ba to? Anong sabi ng Biblia? Oops, itong sabi ng Biblia, mukhang mali yung iniisip ko Mukhang mali yung gusto kong gawin. Oops, hindi tama ito. Amen? Ganun. Hindi yung Kristiyano na, kahit ano kasulat yan, kahit ano pinapangaral nila, basta ito gusto kong gawin. Hindi po yun matured. Ang matured, mga minamahal, praise the Lord.
Mukhang mali yata yung nasa isip ko. Iba yung sinasabi ng Biblia sa iniisip ko. Ang dapat masunod ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Abay, napakasarap na lumakat na maliwanag. Naglalakad ka ng maliwanag, masarap po yun. Bukod sa maliwanag na yung dinadaanan mo, kasama mo pa ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil ino-honor mo eh. Everybody say, praise the Lord. You honor His Word. As you obey His will, as you obey His Word, you honor God because it is His Word. Habang sinusunod mo, binibigyan mo ng karangalan ng salita ng Diyos, sinusunod mo, ang pinaparangalan mo, ang Diyos na nagsalita nito, mga minamahal. So kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya nga po, napakapalad natin, nagpapatotoo tayo dito, hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin yung pagsunod natin, nagbibigay karangalan sa Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Halimbawa, ikaw ay inapi, let's say ganun, inapi o sa Cebuano, gidaog-daog ka o nasaktan ka. Ngayon, gusto mong gumanti. Ganun naman ugali ng tao minsan. Amen po ba? Gaganti. Gusto mo gumanti. Gusto mong gumawa ng paraan, makaganti ka. Hindi ka makatulog. Gusto mo gumanti, inapi ka, nasaktan ka, gusto mo ring manakit. Ngayon mga minamahal, if you are a matured Christian, kung matured ka na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang salamin mo, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat ka bang gumanti? Diba? Pag tao ang tanongin mo, may magsasabi sa'yo, uy, dapat gumanti ka. Gumanti ka. Lalo na kung unbeliever ang tanongin mo. Yung walang Kristo sa puso, ay gumanti ka. Gusto mo, tulungan pa kita. Amen? Pero pag Kristyano, kausap mo, lalo na mature na naglilingkod sa mahal na Panginoon, ipasa Diyos mo na yan, Brad. Maglingkod ka lang ng maayos sa mahal na Panginoon. Alam ng Diyos kung anong ginawa sa'yo. Bahala ang ating mahal na Panginoon dyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag ang Diyos ang gumanti, hindi na yun magagalit sa'yo. Dahil wala ka namang ginagawa. Ang Diyos ang gumanti. Amen? Pag ikaw ang gumanti, alam niyang ikaw gumawa, gaganti na naman yun. Gaganti ka na naman. Ganti-ganti lang kayo, hindi na matapos na mahal. Amen? Di ba? Sinong matalino ngayon? Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ang Diyos ang gumanti, isang bagay makikita mo, kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kakampi mo ang mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Basahin po natin. Roma 12:19, from the book of Romans, chapter 12, verse 19, mga minamahal. Praise the Lord. Romans chapter 19, verse 12. 12, From the book of Romans chapter 12, verse 19. 19. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, say the Lord. Mga taga-Roma, Kapitulo 12, talata ay 19. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi ibigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Amen. Palapakan po natin malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Oh, di ba? Ikaw ay Kristiyano, ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, gaganti ka. Hindi mo nasunod ang salita ng Diyos. Wala kang ilawan. Amen? Wala kang ilawan. Sa desisyon na ginawa mo, madilim ang iyong dadaanan. Amen. Amen. Ayaw niyo mag-amen, mga minamahal. Gusto niyo gumanti? Everybody say, praise the Lord. Dapat mag-amen kayo. Dapat malakas yung amen niyo pag ayaw gumanti dahil ayaw nating masaktan ng ating mahal na Panginoon. Gusto natin masunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Pag sinasabi ko kasing ayaw gumanti, sasabihin niyo, amen. Parang gustong gumanti. Huwag po talaga. Alam niyo po mga minamahal, mahirap ito. Hindi ito basta-basta. Pero ang nakaganda dito, kasama mo ang ating mahal na Panginoon.
ang desisyon mo maliwanag, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal kasi sinunod mo ang salita ng Diyos. Amen? Hindi ka gagati. Maraming beses na po, minamahal, maging sa aking buhay, sa aking pagpapagamit, maraming beses na nakita ko na talagang ang kakampihan ka ng mahal ng Panginoon. Yung mga may ginagawa sa hindi tama, ang Diyos ang gaganti sa kanila. At kapag ginagantihan na sila ng mahal ng Panginoon, hindi naman po ako natutuwa na nagantihan sila o ganon. Kundi ako'y natutuwa dahil sinunod ko ang salita ng mahal na Panginoon, kasama ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo ang salita ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Bakit konti lang yung nag-i-amen, mga minamahal? Gumaganti pa kayo? Gumaganti pa kayo? Mahina man. Yung hindi na gumaganti, magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon minamahal. Siguro, nahihirapan po kayo, minamahal, no? Mahirap, no? Mahirap talaga. Kasi parang nanggigigil ka na eh. Gusto mo nang gumanti. Pero, basahin mo lang ang salita ng mahal na Panginoon para mawala yung panggigigil mo, ibigay mo sa Diyos lahat, mga minamahal, at ang mahal na Panginoon ang bahala. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pagdating ng araw, hindi ikaw ang mapapahiya, sila. Amen? Amen? Dahil sinunod mo ang salita ng mahal na Panginoon. Secondly, mga minamahal, sabi ng Biblia, minsan dumarating sa buhay natin yung, hindi na ako gagawa kasi hindi ako napapansin. Hindi na ako gagawa kasi puro na lang comments. Puro na lang pangit nung naririnig ko sa mga ginagawa ko. Hindi na ako gagawa, hindi na ako magpapagamit. Merong mga ganyan na nagpapagamit. Giging ganyan ang dahilan nila, hindi na nagpapagamit dahil na-discourage na sila dahil puro comments, puro discouragement, etc. Pero yung paggawa nila tao sa puso, nabigla lang ng lamig dahil sa mga discouragement na naririnig nila. Ngayon, mga minawal, kung ikaw'y tatalikod sa iyong paggawa ng mabuti para sa Diyos, kung ikaw'y tatalikod sa iyong paggawa ng buong puso para sa Diyos, mga minamahal, asahan mo, kapag itinuloy mo yan, mga minamahal, hindi mo sinusunod ang salita ng mahal na Panginoon. Madilim na desisyon yan. Wala kang ilawan. Bakit po? Dahil ang sabi ng Biblia, hindi kakalimutan ng mahal na Panginoon. Lahat ng ginagawa mo, bunga na yung pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, Hebrews chapter 6 verse 10, from the book of Hebrews chapter 6 verse 10. Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. Amen. Hebrehanon, Kabanatang 6, ang talatay 10. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsipaglingkod kayo. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. Patuloy niyong ginagawa, kayo naglilingkod, nagpapagamit, bunga lang yung pag-ibig, kayo nagsasakripisyo, mga minamahal, kahit hindi ka mapansin ng tao, kahit hindi ka bigyan ng reward, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, hindi kinakalimutan ng Diyos lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Mapalakpakan po ba natin lahat ng nakaunawa? Mapalakpakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung ginawa mo ito para sa gawain, kung ginawa mo ito para sa Diyos, nagpapagamit ka para sa Diyos, at hindi ka napansin, mga minamahal, tama ba na titigil ka na? Tama ba na tatalikuran mo na yung pag-ibig mo sa Diyos? Na alam mo naman ang sabi ng Biblia, kung nananampalataya ka sa sinabi ng Biblia, hindi ka dapat tumigil.
Dahil nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa mo para sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kasi kung gumagawa ka lang para mapansin at pag hindi ka napansin, hindi ka nagagawa, ang tawag sa iyo hindi Kristiyano. Ang tawag sa iyo kulang sa pansin. Amen. Kulang ka sa pansin. Kasi pag hindi ka napansin, hindi ka na gumagawa, kulang ka lang sa pansin. Hindi ka Kristiyano. Ang Kristiyano, pansinin mo mat hindi, gagawa at gagawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Bakit po natin ito ginagawa? Dahil gusto natin magkaroon ng matibay na pundasyon. Dahil tayo'y para sa Diyos na po. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Para sa Diyos na po tayo. Last verse, mga minamahal. At dadako po tayo sa ating Holy Supper. Tayo po ay pag-aari ng mahal na Panginoon. We should have a strong foundation in serving the Lord because we are the Lord's. Pag-aari na po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang Korintos 6:20, mga minamahal. Last verse po natin. Praise the Lord. Pagkatapos ating pong awitan ng ating mahal na Panginoon. From the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 20. For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amen. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 6 at talata ay 20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Palampakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. So sa ating pagkilos, sa ating paggawa, ito'y para sa Diyos. Amen. Hindi ba't ang ating mahal na Panginoon nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo para sa atin? Dapat din tayong gumawa, mga minamahal, dahil tayo'y para sa Diyos na po, mga minamahal. Papalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Kailangan maging matibay ang ating pundasyon. Kailangan maging matalino tayong Kristiyano, mga minamahal, na may matibay na pananampalataya, matibay na pundasyon sa salita ng ating mahal na Panginoon. Masusundin pa natin ang salita ng Diyos kaysa sa ating sarili. Tayo'y patuloy na gagawa dahil hindi kinakalimutan ng mahal na Panginoon lahat ng ginagawa natin. At ang sabi ng Biblia, tayo po ay sa Diyos na mga minamahal. Binili na tayo ng halaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating mga buhay, sa ating katawan na ito, mga minamahal, luwalhatiin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We belong to God. Para sa Diyos na po tayo, mga minamahal. Hindi na tayo para sa sanlibutan. Hallelujah! Kaya mahalaga sa atin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang mahalaga sa atin magkaroon tayong matibay na pundasyon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa hapon na ito, ating pong awitan ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Bago po tayo magtungo sa ating banal na hapunan, mga minamahal, praise the Lord, ating isentro, ating puso't isipan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kindly, hallelujah, hallelujah. Sa ating mga musician. Praise the Lord, hallelujah. Ko sa'yo lumalapit, sa'yo mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat. Hallelujah. Sa bawat sandali natin patuloy ang iyong
Everybody say, praise the Lord. Tayo pong lahat ay magkaisang manalangin, magpakumbaba, mga minamahal. Alam niyo po, pagdating ng araw doon sa pagharap natin sa mahal na Panginoon, meron po doong malaking television, mga minamahal. At doon sa television na yun, ipapakita ng Diyos lahat ng ginawa natin dito sa lupa. Kaya nakakalungkot, mga minamahal, kung ang ginagawa mo, mga minamahal, hindi kaaya-aya sa mahal na Panginoon. Pero kung tayo tapat na naglilingkod, mga minamahal, nagsusumika para sa Diyos, di man po karapat dapat sumalit ginagawa natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Makita ba natin ang ating mga ginawa, tayo magpapasalamat sa Diyos, mga minamahal. Magpapasalamat sa mahal na Panginoon na tayo kanyang iningatan, mga minamahal. Tayo kanyang sinabahan, mga minamahal. Tayo kanyang pinatnubayan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Sa mga oras ito, sa ating pagbahagi, partik sa ating banal na hapunan, tayo pong lahat ay manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po'y magsisi sa ating mga pagkukulang, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, minamahal. Hallelujah. Ating pong susira, ating mga puso, mga minamahal. Upang sa ating pagpartik, sa ating pakibahagi sa banal na hapunan, tayo po'y kabagan ng ating mahal na Panginoon. Lalong lumakas ang ating pagtitiwala, lalong tumatag ang ating pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maging karapat dapat tayo, mga minamahal. Sa habag ng Diyos, mga minamahal, tayo pong lahat ay manalangin. O po dakilat mapagpala naming Diyos sa manaming banal, mahal naming Panginoong Isus, sa mga sandaling ito, sa aming pakibagi sa iyong banal na hapunan, O Diyos, sa pangunang panalangin ng mahal Evangelista Wilista Almeda, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Minsan nasusubukan mo kami sa aming mga kapabayaan, sa aming mga kahinaan. O Diyos, magpapatawad mo po, mahal na Panginoon, naming dalangin, mahal na Panginoon. Linisin mo po ang aming puso, mga Panginoon, na pagsapakibahagi namin sa banal na hapunan na ito, sa pag-alaala namin sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan, O Diyos. Gawin mo po kami karapat dapat, mahal na Panginoon. Gawin mo kami karapat dapat, O Diyos, sa iyong habag, sa iyong habag, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong hawakan ang ating mga tinapay, minamahal. Praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa unang Korinto, kapitulo 11, versikulo 23, mga minamahal. Praise the Lord. Sabi po ng Biblia, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Ng Panginoong Isus, ng gabi siya ay pagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kanin po natin, minamahal. Hawakan po natin mga grape juice, mga minamahal. At ngayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay iniayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin po natin. Ang tinapay ng buhay,
inumin mo mag-iisa. Ito ang saro ng pagtipan, inumin mo mag-iisa. Yan ang dugo ni Kristo, now ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo, doon sa Calvary, doon sa Calvary ay luminis. Yan ang katawang pinayuban upang ikaw ay mabuhay. Yan ang upang iyong damdam ang buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kapag tayo po lahat imanalangin sa ating mga pangailangan, mga minamahal sa Diyos, walang imposible, mga minamahal. Hallelujah. Ano mga karamdaman, suliranin, meron po tayong mga minamahal. Lahat po yan iparating natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat imanalangin. O budikilan mo pagpala namin Diyos sa manaming banal sa mga sandali. Tumala po kami dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Dumadalangin sa isang pangunang panalangin ay malibang ilista o lista dalbeda. O Diyos, patawarin mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa aming mga kamalian, mahal na Panginoon. Di ka po magbigay ng kagalingan sa mga karamdaman, kalutasan sa mga suliranin, katugunan sa mga dalangin, mahal na Panginoon. Kaming lahat patuloy mong pag-ingatan, O Diyos, panghawakan sa aming paglilingkod sa iyo, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus. Dumadalangin kami. Amen at amen, manamahal. Ipatong po natin sa kamay sa ating ulo, sa kamay sa bagay ng katawan na may karamdaman. Kung tayo may mga kahinataas natin dalawang kamay, isipin po natin ating dearly beloved normal evangelist, Melissa Almeda, ang nag-pray po sa ating mga minamahal. Sabi ng Biblia, ang prayer ng taong matuwid ay kapakipakinabang makarating sa Diyos sa panalangin ng ating beloved pastor. Tayo po ay aabutin ng ating pinakamamahal na Panginoon at kanyang tutugunin ang ating mga dalangin. Magkaisa po tayo, hallelujah, po dakilan mo pagpala naming Diyos. Malaming Panginoon Jesus, sa unang panalangin mga Pastor Melissa Almeda, unat mo pagpalang makamay at sa makapangyarihang pangalan mo, malaming Panginoon Jesus, aming sinasuway, lahat mo yan ang makaramdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, human cataract, arthritis, demonyo ng mga lilangan, demonyo ng panlulupay-pay, panlalamig, lukewarmness, demonyo ng COVID, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Problem, doubts, unbelief, infirmity, sickness, cast out, cast out, cast out from us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo pag lahat ito mo yung minamahal. And as we're talking of our faith, tayo tumalong 3 beses minamagal sabay sigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Iparating natin sa malapay nating taos pusong pagpapasalamat mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal. At may mga baguhan po ba tayo? Wala po, mga mayroon po ba? Kung wala, minamahal, tuloy-tuloy po tayo sa ating announcements. Balik bago po tayo dumako sa ating mga announcement. Tayo po kuha ng ating special offering. Praise the Lord. At minamahal, tayo po yung manalangin para sa ating special offering, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Mabuti kilad o pagpala namin Diyos sa manahing manahal. Mahal na Panginoon, kami dadako po sa aming special offering. Batin po ang pangailangan po ng iglesia mo. Mahal na Panginoon, banal gawain maging sa dako po na San Fernando.
sa patuloy po namin ng pag-develop, mahal na Panginoon, ng church, chapel, bahay sambahan. Ikaw po, mahal na Panginoon, magpala sa bawat mga kamay na magkakaloob, gaya ng ipinangako na milyong beses na mga pagpapalang ibabalik mo, mahal na Panginoon. At sa mga wala po ipagkakaloob dahil sa kawalan, subalit nais sila magkaloob, magpalain mo po sila upang sunod na pagkakataon sila hindi makabahagi, mahal na Panginoon, ng pag-ibig, pagtugon sa pangangailangan ng gawain mo. Pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos. Ito pang aming isang panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, at minamahal, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga construction, mga minamahal. Nakikita niyo naman po dito sa kilid. Tapos dito rin gagawin din po yan sa mga minamahal. Magkakaroon pa tayo ng mas mataas pa na roofing. Kung nakikita niyo po yung trusses sa bandang likuran, minamahal yung trusses, yung mga parlins, yung ganun po kataas, yung pinaka magiging atop niya o bubong, mga minamahal, no? Kaya tulungan natin, mga minamahal, ang pangangailangan po ng gawain. Ating pong schedule sa ating mga banal na gawain every Sunday. Alas 10 po tayo hanggang alas 3 ng hapon. Mga minamahal, at every Wednesday, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At every Friday, wala pa muna tayong overnight prayer, kaya tayo po ay alas 6 ng gabi nag-uumpisa hanggang alas 11 ng gabi, mga minamahal. Praise the Lord. At for prayer and counseling, ating mga live streaming schedule, ating pong Facebook account, rather, minamahal, sa ating live streaming, GMCIM Cebu Central Visayas. Yan po ang ating mga Facebook account. Kaya mapapanood niyo po sa Facebook, mapapakinood din po tayo sa YouTube, mga minamahal. Jesus Miracle Hour po natin na nasa live streaming na rin po. Every night, 8 to 9 ng gabi, except Friday night, mga minamahal, no? Dito po ating mga contact numbers. Minamahal, you should have these numbers. Dapat meron po kayong mga numbers na ito lahat. At naman parang in case of emergency, prayer and counseling, mga papalihans, magpapa-counsel, mga minamahal, matatawagan niyo po kami, no? Konting ano lang po, pasensya kung minsan mahina po yung signal. So, yan po ating mga numbers, mga minamahal, at kung wala na pong karagdagang mga announcement, praise the Lord, mga minamahal, tayo po dadako sa ating closing prayer, mga minamahal ko. Tayo po lahat tumayo, mga minamahal, at sama-sama po tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon. Lahat po mag-pray, para pag-uwi po natin, ingatan po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Binibigyan pagkakataon sa ating beloved preacher James Vargas. Praise the Praise Lord. the Lord. Tayo po'y magampo ang Luzon. Talagang kao Diyos, sa walay katapusan, sa pangunang pag-apusan ng mga pastor, Evangelista Minister Almeida, at sa mga beloved workers. Mahal na Panginoon, sa mga kami po'y nagpapasalamat ng Diyos sa aming naman sa iyong mananagawain. Sa araw to Diyos, mga sa pag-awitan sa Joyful Solemn, mga testimonya ng mga kaisunan, kalabit sa mga beloved choirs, labos sa nga, panghilo ng kaluwasan ng bundungga, labos na lang yung nabati na mo yung bala na presensya ng Diyos, praise the Lord. Sa among temporary pagbulag-bulag, ingatan mo Diyos ang bawat isa amin, ilayo mo sa mga gawa ng kaway, mga aksidente. Pagpalayan mo kami yung Diyos, sa pangalan ni Jesus, kinuntulan lamang yan po, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved James. God bless you po, minamahal ko. We love you so much, but our dear Jesus loves you more. God bless us all po, mga minamahal.